Hello and welcome to our Module 4, Managing Device Remotely of Administering Network in Linux. So the objective of this module is to show or demonstrate the installation and configuration of Telnet services to manage device remotely. Install and configure Secure Shell to manage device remotely and use the Secure Copy or SCP to transfer a file securely. As you already know, we have remote access protocols. The remote access protocol enables a networking device to be managed on a local or LAN or remote network through the use of the IP connectivity. Here are the two common remote access protocol being used in a network. So we have terminal emulation or telnet. Although telnet is a insecure version of remote access, it still can be used for testing network, because it is very easy to set up. Okay, but the recommendation is to use a secure way, such as using the secure shell protocol. So let's begin, by installing and accessing a device using a telnet. In Debian environment, we install the telnet D service. Of course, optional if you want to verify if this service already started. After installation, you can use the system control status inetd. So the syntax for accessing a telnet server is the command telnet space the IP address or the name of the remote device. So start tayo on our Debian. So dito sa ating GNS3. So magiging server natin for Debian is PC01. Okay, again, ang command daw is up install -y telnetd. Verify lang natin na telnetd. Pero before that, verify muna natin na walang tumatakbong telnet, system control, systemctl status inetd, and then up install -y telnetd. So verify muna natin kung meron tayong IP connectivity, IPADDR show. Okay, so dito sa Debian minsan bumibitaw sa network ito, lalo na kung naka GNS3 tayo. So try natin ulit mag-obtain ng IP address, using the H client which is native dyan sa kanyang system, Take note that this command is not anymore available, by default doon sa CentOS. Alam ko pwede yan i-install, using NetTools yata yun, kasama yata siya doon. So ENS, ibig sabihin we are going to send a DHCP discover message sa ating outgoing interface, which is ENS3. Try uli natin to verify kung naging successful, Ayan, so meron tayong IP address. So balikan natin yung ating previous command na nag-failed, dahil wala siyang IP address. Okay. So ang gagawin natin ngayon is to add ordinary user, kasi by default yung sysadmin natin naka-add na siya sa sa telnet, again systemctl status inetd. So yung kapag tayo ay nag-telnet using this sysadmin, makapasok tayo. Pero for realistic environment, halimbawa
Hindi ako makapag yeah, so kunyari si PC1 ay si Sally, no? Tapos ang kanyang password ay Sally P at 55. Kunyari yung password niya. Okay. So balik tayo sa PC1. How to create a user. Before that, check muna natin yung home directory, no? ls/home. So makikita nyo rito currently ang ordinary user lang natin ay si sysadmin. So if you wanted to create additional user account, you can use the user add. If you wanted na meron siyang home directory, -m. Okay? Tapos ang user ay Sally. Siguro lowercase na lang, no? Ayan. So it will automatically create a folder, no, named Sally. We can verify that using ls home. Ayan, meron tayo Sally. Kaya lang itong si Sally ay wala pang password, no? So if you wanted to issue or create a password for Sally, pass wd and then the user. Tapos tinatanong tayo new password, no? Sally P at 55. Ulitin lang natin, no? Okay, so mag-log out muna tayo. Exit. Sally. Tapos yan, nasa loob na tayo ng Sally, no? Who am I? Sally. Exit. Then try po natin mag-telnet, no? Using our telnet client. Si Deb. PC2. Exit. Login na lang tayo as ordinary user, which is sysadmin. Or we can create din a user para dito. Gawin natin siyang si Bob, no? Siya si Bob. Ang password niya ay password niya ay bobp at 55. So again, kailangan naka-root muna tayo. Root so user add -m bob. Yes, mali ako. User add, no? Sa isip ko kasi user add pero yung tinype mali, no? User add -m. Tapos pass wd bob. Ang kanyang password ay bob p at 55. Okay, so exit tayo tapos login. So now try natin mag telnet. Hopefully available yung telnet command dito kay Bob, ano? Telnet. Tapos hindi kasi naka-store yung pangalan ni Deb dito, no? Deb PC1. At unless naka-specify siya doon sa etc host, no? Tapos yung IP address. So tingnan natin yung IP address ni PC1. So ang kanyang IP address ay 186. Check muna natin, meron ba tayong IP? So meron ba siyang command th client ens3? So hindi available sa ordinary user, no? So therefore
mag-login muna ako sa super user root, no, or switch user root, and then IP ADDR show, IP ADDR show. Meron na tayong IP address 193, kalimutan ko tuloy, 186. So telnet natin, telnet 1, so telnet 168.100.186. So login daw natin, 'di ba? Sally Sally P at 55. Who am I? Sally. Host name to verify PC1. Okay, so nakapasok na tayo dito sa ating telnet server na dev PC1, no, using of course the service na telnet. So susunod na slide, telnet on CentOS, no. So dito I'm going to install yung telnet dash server na package, no. Again, yung CentOS meron na siyang firewall din na service na nag-run automatically, pwede naman siya i-disable, or you can put a policy, that will allow telnet traffic, no, doon sa ating CentOS machine. Dalawa yung command, isang temporary, no, ibig sabihin ng temporary, pag restart mo naka-block uli yung telnet. Ayan, yung firewall dash cmd add service telnet zone public. Ayan, lang yan, temporary. But if you wanted to to make it persistent, no, at reboot, ibig sabihin na persistent, take effect, magte-take effect siya kahit mag-reboot tayo. You can use the firewall cmd dash add service telnet dash zone public, and then permanent yung huli, So yung kanyang service name ay telnet.socket, no. Kung gusto niyo i-verify kung nagra-run yung telnet, same same command syntax, no, telnet tapos yung IP or name of the telnet server. In this case, ang telnet command ay not available, no, sa client, no. I-install pa siya using yung undefined yum, no. Tapos install nyo yung telnet. So let's try it, no, dito sa ating CentOS. Ang magiging server natin dito si PC01. Of course, gagawa rin tayo ng user dito. Si Sandy, username, or si Sandy yung user, no. Syempre, lowercase na lang natin yung user, no. Ang password ay Sandy P at 55. Ito naman, gawin natin siyang si Peter, no, or Pete na lang, tapos Pete. Kung mapapansin nyo, naka-capital letter yung mga name kasi nga, kunyari, pangalan ng tao. Pero kapag ginawa nyo ng username, pwede naman ng lowercase yan. So let's go back to our CentOS PC1. Login muna tayo sa root, no. Tapos DNF -y install telnet dash server. So install, mali, kulang ng S. Okay, so now gawa tayo ng
ng ordinary user. Ang pangalan daw ay Sandy, ano. Same command lang din naman yun, ano. Username dash m Sandy, or username talaga, user add, nagkakamali lagi, no. User add dash m Sandy. So, itong nakikita nyong error, no, dito lang yan sa database ng CentOS 8, no. Luma na kasi siya, eh. Pero kung gusto nyo mawala itong uh, login o yung ano na to, message na to, pwede nyo burahin, no. Pwede nyo burahin yung content ng barlib SSS DB, ano. So check nga natin, ls barlib DB. Yan, pwede nyo burahin yung mga content na yan. So pagka nabura nyo yung content na yan, no, yung lahat ng may LDB, kapag ka nag-create ulit kayo ng username, wala nang ano yan, wala nang ganyang message. Okay? Pero hindi naman siya ganun, hindi naman siya ano, nakakasira ng ano, ng system, or hindi naman siya nakaka-apekto doon sa ginawa nating user. Kaya pwede nyo namang i-ignore yan. So gawa na kayo ng password, no. Passwd Sandy, tapos new password, no. Sandy p@55 p@55. Okay, successful na raw. So check muna natin systemctl status telnet.socket. Ayan, di pa siya naka-enable, no. Ayun yung difference ni ano, ni Debian kay CentOS, no. Kay Debian, automatically it will enable the service. On CentOS, ima-manual nyo pa siya, no. So to enable this, no, para kapag ka nag-reboot tayo, magte-take effect siya. Ang command ay systemctl enable telnet socket. So verify uli natin. Hindi pa siya naka-start, no, kasi manual start pa siya. Pero pagka ni-restart nyo na yan, nakabukas na yan, try muna natin, no. Sabi daw naka firewall di daw siya, eh. Yan, exit muna tayo, tapos Sandy IPADDR show to view the IP address, which is 234. Ito gawin muna natin tong user na to, no, si Pete. So user add -m Pete, tapos passwd Pete Pete p@55 Pete p@55. So IPADDR show to view the IP. So 234 yung isa, no. Exit tayo, or kalimutan natin, root. May telnet siya, wala. So kailangan natin install dnf -y telnet. dnf -y install telnet. So lagi nyo tatandaan, kailangan meron kayong root privileges, no, to install or configure yung mga vital files, no. So try nga muna telnet, meron na siya, no. So exit tayo. Let's log in as ordinary user, which is Pete, and then password niya telnet 192.168.100.234.
So connect to address, no route to host. So verify natin, no, na ang firewall di ang may kinalaman kung bakit hindi tayo nakakapasok doon sa telnet server na PC01. So ang command daw, ano, balik muna tayo, no, or su, tapos yung password natin sa root, firewall dash cmd dash dash add service telnet dash dash zone public dash dash permanent. Okay, so exit, testingin natin. No route to host 234. I-reply naman siya. So telnet 234. So no route to host. So try natin i-reboot itong machine na to, no. So firewall cmd add service telnet zone public. Testingin ulit natin. Ayan. So na-restart ko yung yung ating server to make the changes take effect, ano. Ayan. So yung user natin dito ay si Sandy, ano. Kung di tayo nagkakamali, si Sandy p at 55. Pwede nyo verify, no, baka kayo ay nalilito. Ayan, who am I? Sandy. Ayan. Tapos tignan nyo yung kanyang hostname, CentOS PC1. So yun, no, that's all for telnet. Next naman, no, kasi nga may mga administrator pa rin, no, na gustong gamitin yung telnet kasi mabilis nga naman daw siyang i-install at i-test. After that, pwede na nilang i-remove yun, no. So meron namang isang way, no, para maging encrypted or secure yung ating session, no. Ayan, yung tinatawag na secure shell on our Debian server. Apt-get install open SSH server. Parehas lang naman din kay kay CentOS, no. Dito luma pa nga yung command eh. Dapat ito ay DNF na siya. Dundified YAM. Kasi yung YAM ay luma yung kanyang mga repositories, ano. Ayan, sige. Let's go back to our server muna. Install muna natin yung open SSH server. Ito yung ating server.
So install -y open ssh dash server. So testingin natin systemctl status open ssh or ssh dito, no? Systemctl status ssh. Yan, running. Of course, naka-add na rin dyan yung yung sysadmin saka si Sally, ano? Yan. Tapos, dito, no? So, baliktad no? DNF -y install open ssh dash server. So, sa kanya, ang service niya ay SSHD. Systemctl status SSHD. So, activated na siya. So, on the client, dito kay Debian, testingin muna natin. Pero bago yon, may pakikita ako dito, no? So, pasok tayo ng Sally. ls-ssh, magkakaroon po siya ng entry dyan ng hidden directory .ssh kapag ka umaccess na po yung yung client, kasi i-store niya ron yung yung fingerprint ng client para maging trusted device na. So ssh or exit muna tayo. Who am I? Si Bob na. Host name to verify na naka-PC to tayo. Command daw po ay ssh tapos yung pangalan, no? Username Sally at the IP address 192.168.100.186. Tignan nyo, no? The authenticity of host 186 can't be established, no? Add ECDA key fingerprint siya, no? Ang gagawin lang naman natin dito is confirm lang tayo ng yes, no? So tingnan natin mamaya kung dito sa local host ni Bob ma-store yung fingerprint na yan or doon kay kay Sally. Yan yung password daw ni Sally. So tingnan nga natin, no? Balik tayo dito kay Sally. ls-a to view the hidden file. So wala dito, ls-ssh, wala siya dito sa kabila. Mamaya, no? So nandito na tayo kay who am I? So this is Sally. Exit. ls-a. So dito nagkaroon ng known host, no? Sa local ni baliktad pala ako, no? Sa local ng client natin. So diyan may store yung remote fingerprint. So ls-ssh, yung known host. Pwede nyo basahin yan, no? Using more.ssh yung hidden directory, tapos yung file. Hindi siya matab, walang tab completion dito sa type ng shell na to. Anyway, known host. Ayan yung fingerprint nun. Okay, exit. Dito na tayo sa kabilang side. Hindi ko pa nilalagay doon sa firewall din yan, yung policy for SSH. Subukan muna natin kung ano mangyayari. So tingnan natin kung may SSH command siya. SSH si Sandy at
234. Yes. Password ni Sandy. So, ibig sabihin, naka-add na pala yun. Nung nag-enable siya, automatically naka-add na siya sa firewall D. Okay, so pasok na tayo dun sa device natin. Meron tayong tinatawag na secure copy. It's just like a cp command or copy command sa Linux, no? Kaya lang ang cp command ay plain text. Okay, para din siyang FTP, ano? Kaya lang FTP plain text. So dito sa SCP, it will use yung mechanism natin, no, all algorithm natin sa secure shell. Yan. Ibig sabihin, no further configuration is needed. Naka-ano na yan eh. Naka-enable na yan sa client, no? Yung SCP. Copying files with encryption, no, from local machine to remote machine. Okay? So, halimbawa, no, sa local machine ko, meron akong text file. Yan. Tapos yung remote user ko, kunyari, si Sandy. No, kunyari, ano, yung PC2 ng CentOS. Tapos PC2, or sorry, baliktad kasi dito eh, no? Kunyari to PC1 to PC2. Yung PC1 yun yung local natin, ang remote natin is PC2. So, using this command, no, in the above example daw, local user, ito yung local user natin eh, is trying to send a copy of a file which is my text.123 to a remote user named Alice using encrypted method, no? Using Wireshark, makikita nyo SSH yung ginamit yan eh. So, punta muna tayo sa Debian muna to simulate, no? So, gagawa tayo ng file dito kay PC2. So, touch, kunyari, dev-pc02.txt. Pwede nyong i-edit yan, no? Using echo. Kunyari, echo, this is a file originated from userbug. So, i-redirect natin siya sa file name na dev-pc02.txt. cut dev. Dito kasi sa shell type na ito, no, hindi pwede yung tab. Alam ko pwede nyo palitan yung type of shell per user. Pwede nyo naman i-research yun on your own, no? Nung nag-create kayo ng user account, or pwede namang na-create na user account tapos i-edit nyo yung type ng shell. Pwede siyang palitan ng born again shell or bash, or corn shell, or T shell, or C shell. Bahala kayo, no? Kasi in this case, hindi gumagana yung tab completion. So, cut dev-pc02.txt. Ano yung laman, no? SCP daw, no? SCP dev-pc02.txt to a remote user named Sally at IP address 100.186 sa kanyang home directory Sally. Pwedeng same file name or ibang file name, no? Same file name using PC02. Password of Sally is Sally p@55. As you can see, nakopy na raw. So, punta tayo dito. Ngayon na siya, cut
Yan, sige. Gayahin na rin natin, no? For CentOS. Sipit. Ayan, siya daw si Pete. Tapos touch. Um, cent-pc02.txt. Tapos this is Pete file. Tapos redirected to cent-pc02.txt. So cut muna natin to verify, no? Cut cent pc02.txt. Yan yung kanyang file. So i-copy na natin using scp, no? Secure copy. Yung local file natin is cent-pc02.txt. Destination is Sandy at IP address 192.168.100.234. And then yung location ng file ay nasa Sandy home directory. I think pwede na rin ito eh. Pwede na rin yung ganyan. Enter nga natin. So hindi ako nag-specify ng file name. So gagawin niya, i-inherit niya yung file name na cent-pc02.txt. Yan. Pwede rin naman ibahin niyo yung file name na nakalagay dito, no? Instead na pc02, pc3, bahala kayo, no? And then let's verify dito, no? Exit Sandy ls cut. Ayan, yun yung laman ng file name ni Pete, ano? So, yun yung paggamit ng SCP. Actually, gumagana rin siya kay Cisco router, no? Ayan, Cisco router saka sa SSH client, no? Nagana yun. So, let's go back to our slide. Ayan, yung secure copy, ano? So, meron tayong tinatawag na passwordless secure shell. Yan. Ibig sabihin nito, kunyari, si DevPC1 yung server natin, si DevPC2 yung ating client. Si DevPC2, mag-create siya ng key. Tapos, ipo-forward niya yan doon kay server. Okay? So, every time na siya ay access ng SSH, hindi na siya hingan ng password. Kasi trusted na siya doon sa sa server. Okay? So check muna natin ang ating PC1, no? Yan, ito yung PC1 natin, verify natin. Pero kaya siyang SSH, wala, no? Mamaya magkakaroon siya ng SSH na directory. So, ang gagawin ko muna dito is to remove muna, no, yung current directory, no, ls-ssh. Yan, burahin ko muna yan. RMR, no, kasi directory yan eh. Tapos .ssh. Kaya mag-iingat kayo dito sa RMR, ano. Tapos yung directory ninyo, baka mamaya nakaroot kayo, tapos doon kayo nag-rm-r, recursive yan, di na yan magtatanong kung ano yung buburahin o hindi eh. Pagka nag-rm-r kayo, burado lahat sa current directory. Make sure na correct yung path na inyong i-delete. Okay? So, minsan yun yung nagkakos ng corrupted operating system, no? Yan, so burado na yan, kaya pagka nag-ls tayo, -alh, wala na kayo makitang .sh. Now, gawa tayo ng key, no?
SSH dash keygen. Ayan. Enter file in which to save key. So, pwedeng sa ibang directory. Pero by default, it will create a hidden directory called .ssh. Sa loob niyan, yung file na RSA, ano? Enter natin. Pwede namang yung DSA, no? Yung digital signature instead na RSA. Ano yun? SSH keygen. Check nga natin. Kalimutan ko. May keygen dito, dash T. DSA. Ito, dash T. Dash T RSA. No? Edit na lang natin. Dash T RSA. Visa. Dash T DSA. Digital signature. Ano naman ang gamitin nyo? No? Bahala kayo. Ito, tinatanong tayo ng passphrase, no? Yung passphrase is not equal to password. Optional lang naman. Kaya lang ang problema kasi sa passphrase, every time na i-SSH ninyo yung server, although hindi kayo hingin ng password, yung passphrase ang hingin sa inyo. Ang ginagawa ko rito, I enter this, empty. Empty. Ito na yung kanyang keygen, no? Ika-copy daw natin yung laman nitong directory na to. So ls .ssh. Yung public, ito yung ika-copy natin yung public kasi ito private to private key. Public key yung sineshare natin doon sa remote, no? So pwede nyo basahin, no? more.ssh id rsa.pub. Yan yung laman yan. Okay. So, ang copy daw, or ika-copy daw natin, ssh-copy. Check ko nga, mali ako. Copy ID. So, copy-id minus I, yung location, ay ssh-id rsa.public key. Yung ibibigay natin doon sa remote device. Okay. Sysadmin, which is dito si since naka dev PC tayo, no? Si Sally at 192.168.100.186. Check ko muna, baka meron pa. Yan, enter natin to, no? Of course, sa unang pagkakataon, since binura natin yung known host, no? Tatanungin tayo, kilala nyo ba si Sally? Yes. Password ni Sally muna, no? Ang password ni Sally ay Sally P at 55. Okay. So, umalis ba tayo ng directory? Or ng device? Hindi, no? Sabi daw ngayon, try na daw natin. SSH Sally at yan, tignan nyo, hindi na siya nanghingi ng password. Okay, wala rin passphrase na hiningi, no? Who am I? Sally. Ayan, passwordless SSH. So try natin din kay kay CentOS. Dito naman DSA gamitin natin, no? Verify natin. Ayan. So dito sa CentOS PC2, SSH-keygen. Kalimutan ko, no? Yung keygen ba ay separate, no? One word. Keygen minus T DSA. Yan, same directory dun, or wait, ls-ssh rm dash r dot ssh. Yan, para malinis, na. Although optional lang naman yan. So ssh dash keygen, kung di pala tayo naglagay ng minus t option dito, at tapos yung type ng cryptography which is RSA or DSA, automatically RSA ang gagamitin niya.
Gusto ko digital signature eh. Okay. Tapos, same directory lang. Mag-create siya ng private file, no? Doon sa .ssh, which is IDDSA, no? So, mag-create din ito ng public using ito. Tatanong siya ng passphrase. Sabi ko nga sa inyo, lagi kang tatanungin sa passphrase. Hindi man yung password ang hinihingi, pero yung passphrase hihingin sa inyo. Kaya, for me, empty na lang muna, empty. Ayan. So, verify natin, no? ls-ssh. Yung public ang kukopyahin natin. ssh-copy id-i yung local directory natin, which is ssh id DSA. Ito yun, DSA hindi RSA yung kanina RSA. Public Sandy at 100 234 kanyang ayan, okay na pala yan. Kala ko ilalagay pa yung directory, nakalimutan ko, no? No need for the home directory. Automatically it will be added to the home directory of the remote device, no? Yes. Password muna ay Sandy p at 55. So ls, sorry, nakopy na natin no? So ssh tayo, ssh Sandy. Pero bago yon, gusto ko i-verify na nag-create to ng known host nung unang pag-copy natin. Ayun nag-cron siya ng known host. Diba tinanong tayo ng unang password? Okay, pero ngayon dahil in-add natin yung sariling public key ni Pete, no, doon sa magiging siya trusted device, no. So ssh sysadmin tuloy, sorry, kakamali. Sandy. Ba't ganon? Nanghingi pa rin siya ng password. Let's try. Balik muna ako yan, Sandy. Meron na siyang authorized key. Ito yun, So ulitin ko lang, So ssh Sandy at hindi na dapat maghihingi ng password ito. Tanggalin ko kaya yung yung known host, no, rm.ssh testing ko lang, So try natin yung RSA dito kay CentOS, no. I don't think kung ito talaga may problema yung DSA, So burahin ko muna ulit. So rm-r.ssh tapos ssh-keygen keygen which is RSA on our target device, rm-r.ssh. Tapos dito ssh dash copy dash id dash I, tapos yung id .234.
Okay, as you can see, nung gumawa ako ng um, digital signature, ayaw tanggapin, no, doon sa kabilang side, nang hingi pa rin siya ng password. Pero nung gumawa naman tayo ng RSA key, kasi isa DSA key, RSA key, yun yung tinatanggap niya without password, no? Okay, so ganoon na lang. In this case, ang gagamitin na lang natin sa magiging mga laboratory natin ay yung RSA, no? RSA key, para wala tayong problema kay CentOS. Okay, so balik tayo dito. Yan. So yun yung passwordless SSH, So meron pa tayong iba pang mga options, no, for remote access. Kagaya niyan, meron tayong tinatawag na BNC sa Linux. Ano yan? Katumbas yan ng remote desktop ng Microsoft. Meron ding mga uh, third party, no, kagaya ng TeamViewer, no. May bayad yung license yan, eh. Pero depende kasi sa needs ng isang organization. So, sinabi lang natin na still available lang Secure Shell, no? Para sa mga devices natin or yung telnet. Pero for security, instead of using telnet, SSH na po gamitin ninyo. And itong mga BNC, TeamViewer, Remote Desktop, para yan sa graphical user interface, no? Kunyari, ang nire-remote ninyo ay client operating system or yung server na mayroong graphical user interface. So that's all for this module, I hope this session or this recording helps you um, understand, no, yung pag-install, pag-configure ng remote access protocol, no, sa Linux environment. So thank you for watching and listening, and of course see you on the next module.